Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang at lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, at katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas natin nakikita ang literary style ng contrast sa Biblia. Sa paraang ito ng paghahambing ng dalawang kalagayan na magkaiba, pinapaabot sa atin ang pagkakaiba ng masama sa mabuti, ng dilim sa liwanag, ng pangit sa maganda, ng kamatayan sa buhay. Ang contrast sa pagbasa natin ngayon ay ang pagkakaiba ng mga taong tumatalikod sa Diyos at naniniwala sa kapwa-tao lamang at ang tao naman na nananalig sa Diyos at naglilingkod sa Kanya. Ang taong naniniwala sa sarili lang niya at hindi sumusunod sa Diyos ay tulad ng isang puno ng halamanan na nakatikim, na nakatanim sa disyerto. Tigang ang lupa, mahina ang paglaki ng puno, at pagdating ng tag-init, ito ay malalanta. Hindi ito mamubunga. Pero iba ang puno o halaman na nakatanim sa tabi ng batis. Palagi itong nadidilig ng tubig ng batis. Kahit na sa panahon ng tag-init, hindi ito natutuyuan ng dahon. Palagi itong namumunga kasi may tubig na nagdidilig sa kanya. Maganda ang contrast na ibinigay sa atin. Ang taong bilib lamang sa kanyang sarili, sa kanyang pera o sa technology ay hindi tatagal. Darating ang panahon na matitigang siya. Kahit na nandiyan ang kayamanan niya at kapangyarihan, nawawala ng saysay ang buhay niya. Kaya may mga taong mayaman na nagdudruga, na palaging lasing, na hindi masaya sa kanyang pamilya. Hindi naman siya mananatiling maligaya at lalo na darating din ang kamatayan niya sa kanya. Saan siya pupunta? Saan pupunta ang mga pinagsikapan niya? Pero iba ang tao na umaasa sa Diyos. Kahit na kaunting ari-arian, kahit na hindi siya kilala at simple lang ang buhay niya, siya ay palaging masigla kasi naniniwala siya na siya ay mahalaga. Minamahal siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan. Pinapatahimik siya ng kanyang konsyensya at nakakaasa siya na kahit na siya ay mamatay,
may patutunguhan siya at may tatanggap sa kanya sa kabilang buhay. Nababalitaan natin ito ng palagi. May mga mayayaman at makapangyarihan na hindi mapakali, na palaging natatakot, kaya mayroon silang mga bodyguards. Hindi naman sila masaya. Hindi sila nakokontento. Pero maraming mga simpleng tao na masaya, na mapayapa, na maayos ang pakikitungo at nagtutulungan sa kanilang kapwa. Tunay silang pinagpala ng Diyos. Hindi sila natatakot na mamatay kasi malinis ang kanilang budhi at alam nila kung saan sila pupunta. O Panginoong Diyos, talagang mapalad ang taong umaasa sa iyo tuwina. Hindi mo sila pababayaan. Iingatan mo sila at sila ay tahimik at mahimbing sa kaniyong piling. Sa iyo lamang ako umaasa, Panginoong kong Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.